Welcome sa isa na namang episode ng Valor Teachings and Advice of Kuya Tim. Huwag kang mag-cheat, bes! Isang lecture para sa mga kapwa ko, Gen Z. Hoy mga bes, alam kong nakaka-relate kayo dito, no? Parang lagi na lang may mga exam, quizzes at projects at deadlines na kailangan nating ijagin. Ang hirap, di ba? Pero alam nyo ba, may mga taong nag-iisip na mas madali daw ang mag-cheat kaysa sa mag-aral lang mabuti. Pero teka, bago tayo mag-dive sa topic na ito, gusto ko munang linawin ha. Hindi ako nag-endorse ng cheating. Ang lecture na ito ay para sa atin, para mas maintindihan natin kung bakit mali ang mag-cheat at kung ano-ano ang mga consequences nito. Ayun, bakit ba mali ang pag-cheat? Una sa lahat, hindi patas ang mag-cheat, no? Isipin nyo, nag-aaral lang mabuti ang kaklase nyo, nagpupuyat para ma-master ang mga lessons, at nagsisikap na i-push ang kanilang sarili. Tapos may mga taong nag-cheat para lang makakuha ng mataas na marka. Di ba? Parang unfair yun. Pangalawa, hindi ka natututo kung mag-cheat ka. Ang tunay na layunin kasi ng pag-aaral ay hindi lang makakuha ng mataas na marka, kundi ang matuto ng bagong kaalaman at skills. Kung mag-cheat ka, hindi mo talaga na-absorb ang mga lessons at hindi ka magiging handa na sa mga susunod na pagsubok sa buhay. Pangatlo, masama sa reputasyon mo ang pag-cheat. Kapag nahuli kang nag-cheat, mawawala ang tiwala ng mga tao sa iyo, lalo na ng mga professors or teachers mo. At 'di ba, mas importante ang tiwala kaysa sa isang mataas na marka. Ayun, ano nga ba ang consequences sa pag-cheat? Alam nyo ba, ang cheating ay isang seryosong bagay, no? Isang seryosong offense yan. Maraming consequences ang paggawa nito. Muna, mababa ang marka. Obvious naman, di ba? Kung nahuli kang nag-cheat, malamang mababa ang marka mo sa exam o sa project. Kalawa, suspension o expulsion. Sa malalang kaso, maaari kang masuspend o mapatalsik sa school. Nawawala ang tiwala kasi. No? Ikatlo, nawawala ang tiwala. Hindi lang ang tiwala ng mga professors o teachers mo ang mawawala, kundi pati na rin ang tiwala ng mga kaklase mo at ng mga taong malapit sa iyo. Ayun, paano natin iiwasan ang pag-cheat? Alam ko kasi na mahirap ang mag-aral, no? Lalo na kung maraming distraction sa paligid. Pero tandaan, may mga paraan para makaiwas sa pag-cheat. Una, mag-aral ng mabuti. Ang pinakamagandang paraan para makaiwas sa pag-cheat ay ang pag-aaral ng mabuti, no? Maglaan ng sapat na oras para ma-master ang mga lessons. At huwag mag-atubiling magtanong sa mga teachers o sa mga klase mo kung merong kang hindi naiintindihan, di ba? Sumunod, humingi ng tulong kung nahihirapan ka sa isang subject. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Kasi may mga tutors naman dyan, study groups, at online resources na makakatulong sa iyo. Ikatlo, mag-focus sa pag-aaral. Iwasan ng mga distractions habang nag-aaral. Patayin ng cellphone mo at mag-log out sa social media at mag-focus na lang sa pag-aaral. Ikaapat, magkaroon ng disiplina. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng disiplina. Magtakda ng oras para mag-aral at sundin ang schedule mo. Tandaan mga bes, hindi lang ang marka ang nagpapatunay ng iyong tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang pag-aaral ng mga bagong kaalaman at skills. Ang pagiging matapat sa sarili, ang pagiging isang responsable na individual. Kaya, huwag kang mag-cheat. Mag-aral ka ng mabuti. Magkaroon ng disiplina at ipakita sa mundo kung ano ang kaya mong gawin. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pandaraya, kundi sa pamamagitan ng pagsisikap at ng pagiging matapat sa sarili. Ayun, okay mga best, nagets nyo na ang mga
consequences ng cheating, di ba? Pero, alam nyo ba, may mga ibang side effects rin ng pag-cheat na hindi natin madalas naiisip. Ayun, ang epekto ng cheating sa iyong mental health. Oo, tama ang narinig nyo. Ang cheating ay hindi lang nakakasama sa iyong reputasyon at academics, kundi pati na rin sa iyong mental health. Ayun, una, sa lahat dyan, stress at anxiety. Kapag nag-cheat ka, lagi kang mag-aalala na baka mahuli ka. Mas lalo kang magiging stress at hindi ka makakapag-focus sa iyong pag-aaral. Pangalawa, low self-esteem. Kapag nag-cheat ka, parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Mawawala ang iyong confidence at maaapektuhan ang iyong self-esteem. At pangatlo, guilt and shame. Kahit hindi ka nahuli, pararamdaman mo pa rin ang guilt at shame dahil sa ginawa mo, hindi ka makakapag-concentrate sa iyong pag-aaral at hindi ka makaka-move on. Ayun, tumako naman tayo sa ano ba ang cheat culture sa Gen Z. Alam kong nakikita nyo rin to mga bes. Parang nagiging normal na ang cheating sa ilang mga grupo, sa ilang mga kabataan ngayon. Maraming nagsasabi na okay lang yan. Lahat naman nag-cheat eh. Pero, tandaan, hindi tama ang mag-justify ng mali. Ang cheat culture ay nakakasama sa ating lahat. Hindi lang ito nakakasama sa ating academics, kundi na rin pati sa ating mga moral values. Ayun, paano natin iiwasan ng cheat culture? Narito ang ilang mga tips para makaiwas sa cheat culture. Magsalita labang sa cheating. Kung may nakita ka na nag-cheat, huwag kang matakot na magsalita. Sabihin mo sa kanila na mali ang ginagawa nila at tulungan silang maunawaan ang mga consequences ng cheating. Ako personally, nung grade 7 ako, kasi officer ako noon no? Ako ay isa sa mga nagsalita laban sa mga cheaters, no? Pero ang ako lang ginamit nila, no? Pati yung ilang mga magulang. Kasama kong aking mga kaklase, pinsan, at magulang. Ngayon, pangalawa, mag-promote ng integridad. Ipakita sa mga tao sa paligid mo na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa mga marka. Mag-aral ng mabuti at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan mo. Ikatlo, mag-focus sa learning. Tandaan, ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng mataas na marka. Ito ay tungkol sa pag-unlad ng iyong kaalaman at skills. Mag-focus sa pag-aaral at hindi sa pag-cheat. Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pandaraya, kundi sa pamamagitan ng pagsisikap, pagiging matapat sa sarili, at pagiging isang responsable na individual. Kaya mga bes, huwag kang mag-cheat. Mag-aral ng mabuti. Magkaroon ka ng disiplina at ipakita mo sa mundo kung ano ang kaya mong gawin. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pandaraya, kundi sa pamamagitan ng pagsisikap at pagiging matapat sa sarili. Bonus step. Yan. Kung nag-iisip ka pa rin na mag-cheat, tanungin mo muna sarili mo. Ano ba ang gusto kong makamit sa buhay? Gusto mo bang maging isang matapat at responsable na individual? O gusto mo bang maging isang taong nandaraya para lang makuha ang gusto niya, no? Diba? Ang desisyon ay nasa iyo. Mga bes, tandaan, ang tunay na tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng pagiging matapat sa sarili at sa iyong mga prinsipyo. Bago ko tapusin ang video ito, gusto ko sabihin sa inyo na dumaan ako sa ganyan. Noong grade 6 kasi ako, nagpapakopya ako at nangungopya rin ako. Pero tinigil ko iyon dahil na-realize ko na mali iyon. Pagtungtong ko ng high school, may mga classmates ako na nagawang ganyan. Ginagawa ko rin yan ng konti, no? Konti na lang ang ginagawa ko niyan. Di na ako masyadong nagpapakopya, di na rin ako nangungopya, no? Ayun, doon ko naunawaan na mali yun. Kaya, ayun, simula nung grade 6 ako, tinigil ko ang pagkukopya at pangungopya
Kaya, ang payo ko sa inyo, huwag na huwag kayo mag-cheat sa klase dahil may kaukulang parusa iyan o may karugtong na karma iyan. Maaari kang mag-guidance, mapatalsik o ma-expel sa school mo. Pwede kang masuspend. Pwede ring ipatawag ang iyong mga magulang o di kaya mailipat ang section. O baka naman mawalan ka pa ng kaibigan at mga taong nagtitiwala sa inyo. Bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Gabriel Drew Di Maranan. Sana magandang simula ng school year mo, no? Ingat ka lagi, lalo na sa mga malalakas na ulan at mga pagbaha na nangyayari ngayon. Laban lang! Sana ma-enjoy mo ang mga bagong subjects at activities. At sana magkaroon ka pa ng mas marami pang kaibigan. At syempre, sana ma-achieve mo ang lahat ng mga goals mo this school year. Kaya kaya mo yan. Huwag kang mag-atubiling mag-reach out kung may kailangan ka o kung gusto mong humingi ng advice tungkol sa love, life, faith o kahit sa anong bagay pa man yan, ha? I got you. At dyan nagtatapos ang lecture na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-ingat kayong lahat at huwag panghihinaan ng loob dahil tandaan, lahat ng nangyayari sa daigdig ay pagsubok lamang. This is Muli, brought to you by maraming salamat. Kuya Tim YT Mag-ingat with the kayong lahat. cooperation and collaboration with VWRT and Writing Wizard Productions.